5 taon. 5 taon din akong namalagi sa ibang bansa kasama si Auntie Miriam, at ang kanyang pamilya. Naging mabuti ang pagtanggap sa akin ng mag-asawa, at nag-iisa nilang anak. Sa mga lumipas na taon ay nakapagtapos ako, at isa na ngayong interior designer. Hindi man ako nagtagumpay maging isang arkitekto kagaya ni Papa, na ginusto ko noon, ay mahal ko na rin ang trabahong meron ako ngayon. Nasa harap ako ng niluluto para sa dinner, nang may mga kamay na tumakip sa paningin ko. Napangiti na lang ako, at kilala ang taong gagawa nito. Anthony, stop, nagluluto ako, bahagya akong napatawa. Tumigil din siya at dinungaw na ang niluluto ko. The delicious smell is already making me hungry, humawak pa siya sa kanyang tiyan. Umiling ako at muling napatawa. Makikikain ka na naman dito sa amin, biro ko. He only smiled at me boyishly. Naiiling na lamang ako. Magli5 taon na rin kaming magkakilala ni Anthony. Anak siya ng family friend nila Auntie. Naalala ko yung una naming pagkakakilala noon. Nagkaroon ng dinner sa bahay nila Auntie kasama ang kanilang pamilya. Ang sarap mo palang magluto, hiha, puri ni Tita Salvi, ang mommy ni Anthony sa mga putaheng luto ko. Medyo nahihiya akong ngumiti sa ginang. Siya na ba yung anak ni Amalia? Paling ni Tito Reginald kay Auntie Miriam. Tumungo si Auntie at ngumiti. Nakwento na rin ito sa akin na si Tito Reginald, ay ang niretong pakakasalan sana noon ni Mama. Ngayon ay may sariling pamilya, asawa at anak na ito. Pagkatapos ng dinner, ay usually tumutulong ako sa mga gawain sa kusina at bahay. Kahit pa palagi na akong mapagsabihan ni Auntie, ay hindi ko pa rin mapigilan. Hanggang sa hinayaan na niya ako. Pumasok doon si Anthony, at naghahanap ng maiinom na tubig. Iniwan ko muna ang hugasin, at tinungo ang ref para makuhanan siya ng drinking water. Ako na, pigil pa sana niya. Okay lang, ngumiti ako at inabot sa kanya ang baso. Ayos lang at isa siyang bisita, at nakakahiya naman. Tinanggap niya ang baso ng tubig at sumimsem. I'm sorry about your parents, Anya. Umiling ako at ngumiti, matagal na yon. Kahit papano ay nakapag-move on na rin ako, pinupunasan ko na ang mga nahugasang plato. Tumango siya. You were too young, when they both passed away. Teenager pa lang ako nun. Nagulat ako nang kumuha rin siya ng pamunas, at tumulong sa akin. Agad akong umiling at pinigilan siya, ngunit nagpumilit kaya wala akong nagawa. Mabuti at nahanap ka agad ng auntie mo. Saglit akong natigilan ngunit agad din naman nakabawi. Hindi agad tinuon ko ang tingin sa mga plato, nang mawala sila Mama ay napunta pa muna ako sa poder ni Uncle. Malayong kamag-anak ni Papa, bago ako nahanap ni Auntie Miriam. At dinala rito. Sumama ako rito kay Auntie, para makalimutan at iwan ang nakaraan. Para makapagbagong buhay. Doon iyon nagsimula. Malapit sa isa't isa ang dalawang pamilya, at sa parehong eskwelahan pa kami pumasok ni Anthony. Pinagpatuloy nito ang kursong architecture, habang isang, kahit papano, ay malapit naman sa nauna kong kurso ang tinapos ko. Naging magkaibigan kami, hanggang sa unti-unti niya akong niligawan at napasagot. Naging komportable na ako kay Anthony, at importante na rin ito sa buhay ko sa mga nakalipas na taon. Hanggang sa magpasya nga kaming magpakasal. Napatingin ako sa suot na maganda, at mamahaling engagement ring sa aking daliri. Kamakailan lang noong mag-propose si Anthony sa akin, na hindi ko naman natanggihan, at nasa harap kami noon ng mga pamilya namin at maraming tao. Isa pa ay walang dahilan upang tanggihan ko siya. Anthony is a good man. At alam kong hindi ko mararanasan sa kanya ang mga naranasan ko noon. Ang natatakam na si Scott nang nilapag ko na sa dining table ang nilutong ulam. Ito ang nag-iisang anak ni Auntie Miriam. Pinaghila ako ng mauupuan ni Anthony, pagkatapos. Naupo na rin siya sa tabi ko at nagsimula kaming kumain ng dinner. Nang matapos ay umuwi na rin ito. May mga pagkakataon talagang ganito na dadaan siya rito, para kumain ng luto ko bago umuwi sa kanila. Andrea, tawag sa akin ni Auntie. Lumapit ako sa kanya, at papasok kami sa kwarto ni Scott. Agad bumungad sa amin ang makalat nitong room, at ilang music instruments. Nasa kanyang kama pa ang 2 gitara. Nakita ko ang pag-iling ni Auntie. Magsisimula na sana akong pulutin ang ilang kalat, na nasa sahig nang pigilan niya ako.
Hayaan mo na yan. Maupo ka. Sumunod ako at naupo na rin sa kama ng pinsan ko katabi ni Auntie Miriam. Una siyang bumantong hininga. Alam kong ayaw mo na itong balikan hiha. Bakit tumingin sa akin si Auntie ng diretso sa mga mata, at hinawakan ang mga kamay kong nakapatong sa aking mga hita. You are still legally married to Hector Saavedra. Sa pagkakabanggit pa lang ng pangalan niya, ay parang muli kong nalalasap ang lahat ng sakit at dilim ng nakaraan. Mahigpit na hinawakan ni Auntie Miriam ang mga kamay ko. Sa kanya ko lamang naikwento ang lahat ng nangyari sa akin. Alam nito ang lahat mula sa simula. Magpapakasal na kayo ni Anthony, she smiled. Ngunit paano magiging legal yun kung kasal ka pa sa una mong asawa? Dahan-dahan akong napatango. Naiintindihan ko ang sinasabi ni Auntie. Isa pa ay hindi na rin mapipigilan ang pagbabalik ko sa bansa. Bukod sa alam kong hindi ko habang buhay, na matatakasan ang nakaraan, at darating ang araw na haharapin ko rin ito. Ang gusto rin ng pamilya ni Anthony, ay sa Pilipinas kami ikasal at doon bumuo ng pamilya, lalo at naroon ang kanilang firm na mamanahin ni Anthony. Dahilan kung bakit hindi na rin ako nag-apply for US citizenship. I understand Auntie, tipid akong ngumiti. Haharapin ko ito. Haharapin ko si Hector. Tumango si Auntie at ngumiti. We'll have our lawyers hiha. Don't worry, she assured. Sa mga nakalipas na taon, ay pinanggako sa akin ni Auntie Miriam na hindi ako malalapitan o mahahanap man ni Hector. Nag-alinlangan din ako noong his power and connections. Ngunit natupad naman ni Auntie ang kanyang pangako. Sa halos 5 taon ay nakabangon ako. At alam kong hindi na ako ang dating Andrea, na masyadong mahina. Kakayanin ko itong harapin, kung gusto kong tuluyan ng makalaya. Carla, nanlalaki ang mga mata ko. She just told me that she is going to be a mother. Kayong wala naman siyang nababanggit ni boyfriend sa akin. Wala, hindi balak kong maging single mom, she even grinned. We're having a video chat. 1 buwan ng pamamalagi ko rito, ay kinontak ko rin siya noon. Kaibigan ko si Carla at alam kong nag-alala siya sa biglaan kong pagkawala. Kaya pinili kong ipaalam sa kanya ang kinaroroonan ko, at masabing nasa maayos akong kalagayan. Natawagan mo na rin ba si Hector? Your husband's been looking for you, Andrea. Simula noong mawala ka, nagpunta pa nga yun dito sa amin. Huwag na huwag mo itong ipapaalam sa kanya, Carla. Simula ngayon, ay gusto ko na siyang kalimutan. Ilang sandali bago siya muling nakapagsalita, mula sa kabilang linya. Ano ba ang nangyari sa inyo? Alam kong loko yung asawa mo, pero hindi ba ay unti-unti na kayong nagiging maayos? Natahimik ako't sandaling natulala. Nagbabalik sa akin ang madilim, at masakit na alaala ng gabing dinukot ako. Ang pagkawala ng mga magulang ko. Ang pagpapaalis noon ni Uncle sa baby ko. Ang mga alaala namin ni Hector. Ang huling tagpo sa kanyang opisina. Andrea, mariin akong napapikit. Sinaktan niya ako, Carla. Pinagbubuhatan ka pa rin niya ng kamay, Andrea. Narinig ko ang marahas niyang paghinga. Kung ganoon ay nararapat lang palang iniwan mo siya. Bumantong hininga ako. Sasabihin ko rin sa'yo. Sa ngayon ay pangako mong hindi ito aabot sa kanya. Simula noon ay palagi na rin kaming nagkakausap ni Carla. Naging long distance ang friendship namin. Hanggang sa paunti-unti, bukod kay Auntie Miriam, ay nasabi ko na rin sa kanya ang talagang nangyari sa amin ni Hector. Carla, alam kong bakas sa boses at mukha ko ang lungkot. I'm fine, Andrea. She smiled widely. Ngunit sa likod ng ngiting yan, alam kong may pinagdadaanan siya. Mahabang kwento. I'll tell you once you're here. Tumango na lang ako at napabuntong hininga. Nabigyan ako ng isa pang dahilan, para talagang bumalik na ng bansa. My friend is pregnant at gusto kong naroon ako, para maalalayan man lang siya. Nauna kaming dumating ng bansa ni Anthony. Susunod na lang sila Auntie, dahil may pasok pa sa school si Scott. Sinundo kami ng SUV nila Anthony sa airport. Una nila akong hinatid sa bahay nila Auntie Miriam sa Forbes. Magpahinga ka na rin pagdating mo sa bahay nyo. I kissed his cheeks. Tumango siya at bumababa na ako sa sasakyan. Magandang umaga, ma'am, bati sa akin ng isang may katandaan ng katulong. Bukod dito ay may 2 pang mas batang kasambahay ang naroon. Tumango ako at ngumiti sa kanila. Magandang umaga din po.
I'll be staying here hanggang sa hindi pa kami kinakasal ni Anthony. Hindi ko na muna nilibot ang bahay, dahil medyo pagod ako sa biyahe. Dinala na lang muna ako ng mga kasambahay sa magiging kwarto ko rito. Nagpahinga ako at ginising lang ng mga kasambahay noong magtanghalian. Pagkatapos kumain ay inasikaso ko naman ang paglabas, at pag-aayos ng mga gamit ko, mula sa dalang malita. Sa sumunod na araw, ay naging abala si Anthony sa kanilang firm, kaya hindi na lang muna ako nakipagkita kay Carla. Sa isang restaurant, na nagsiserve ng mga Filipino cuisine kami napiling magkita. Aniya ay nag-crave raw siya sa ginataang gulay at halo-halo. Carla is still as beautiful as the last time I saw her. At halata ang pagiging blooming niya, dala na rin siguro ng pagbubuntis. Nakasuot siya ng isang dress, na hindi gaanong magpapahalata sa tiyan niya, alam kong nagsisimula ng magkaroon ng umbok. Kumain kami at nag-usap. Mostly about sa baby at pagbubuntis niya. Nang biglang may nahajap yatang kung ano o sino, ang kanyang mga mata. Natatarante siyang tumayo, at mabilis akong hinela palabas ng restaurant. Nagtataka akong nagpaubaya na lang sa kanya. Sa huli ay niyaya ko na lang siyang mag-mall. Kung saan nangganyo siyang mamili sa isang baby boutique. Nasa counter si Carla noon, upang magbayad ng isang babaeng ilang taon ko naring hindi nakikita ang lumapit sa akin. Bakas ang pagkakagulat sa mukha nito, at kita kong halos hindi siya makapaniwalang magkikita kami doon. Nagulat din naman ako, at hindi ko na halos naisip ang posibilidad na may makakita, at makakilala sa akin sa ginawa kong paglilibot ngayon sa mall. Heather, ilang sandali kaming nagkatinginan, bago siya napasinghap. Kamusta ka na? I pursed my lips. Kasama ko si Carla, tinuro ko ang kaibigan, na kasalukuyang nagbabayad ng mga pinamili niya sa counter. Ikaw, kamusta ka na? Tumungo ako. Makikipagkita rin ako sa kapatid mo Heather. Ngunit bago yun, pwede bang pangako mo sa akin na hindi mo muna sasabihin sa kanya ang pagkikita nating to? Andrea. Please, Heather. Puntong hininga na lamang siyang unti-unting napatango. But please makipagkita ka kay Kuya the soonest. Hindi namin alam nila mommy at daddy, kung ano ba talaga ang nangyari sa inyo Andrea. Ang alam lang namin ay bigla ka na lang nawala. At hanggang ngayon ay alam kong nasasaktan ang kapatid ko. Wala man siyang sabihin kahit sa akin. Tahimik akong napaiwas ng tingin. Nagpaalam na rin siya. Tulala ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Nagpusando ako sa driver. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan sa gagawing pakikipagkita kay Hector. Sa nakalipas na mga taon, ay tinakasan ko siya. Tinakasan ko ang lahat. Tumakas ako dahil hindi ko kinaya ang lahat ng sakit, na naramdaman ko, ng mga panahong nalaman ko mula mismo sa kanya, ang buong katotohanan. Sobrang sakit, Hector broke me. Many times.